Natulog kami sa sofa sa ilalim dahil ang kwarto ni Katie ay katabi kung saan nakita ang lalaki. Dinala din ni Katie ang shotgun na binigay sa kanya ng kanyang ama na hindi niya nagagamit. Sabi kong okay na at wala ng lalaki pero pinilit niya na mas ligtas ang pakiramdam niya kung nakalabas ito. Mabuti at pinilit niya ako. Noong gabing yon, gising pa ako at nanonood ng TV. Nakatulog si Katie at mula sa kusina nakarinig ako ng doorknob na pinipilit buksan. Hindi na ako natakot nun, naiinis lang. Pinandal ko ang ilaw sa kusina at tinutok ang baril sa pintuan ng kusina. At nandun siya, ang lalaking nasa loob ng bahay, nakatayo sa kabilang panig ng glass door. Mukhang gulat siya at mabuting nilock namin ang pinto. Ang lalaki ay muling tumakbo papunta sa kakahuyan. Ginising ko si Katie at sinabi ang nangyari at tumawag ulit ng pulis. Noong